Si Lauri Markkanen, nasa radar na rin ng Lakers ngayon after nilang ma-secure yung 2024 first round pick na base sa ibang executive, hahabulin ni Danny Ainge ang ginawa ni Sam Presti na nakabuo ng isang playoff contender team na galing sa mga draft picks. At syempre magpaparami pa itong si Danny Ainge. Dahil yung binuo dati ni Danny Ainge, nakapasok na ulit sa finals ang Celtics. Base pa sa isang GM, dream target talaga ng Lakers si Markkanen, ibig sabihin sa panaginip. Ang aspect kasi ng trade na yon, floor spacing. Si Anthony Davis sa inside game, sentro pa rin talaga ang position niya, si Markkanen naman sa outside. Meron naman silang Christian Wood kaso nga lang hindi nakamit at na-injured pa. Ito kasi palaisipan dyan. Nakuha pa rin ng Lakers yung 2024 number 17 pick nila pero ang tanong anong value nun? Kung iba siguro ang pipiliin ng Lakers na picks pagdating ng draft at hindi si Bronny mataas yung value. Pero kung si Bronny ang pipiliin nila doon na hindi din naman nila iti-trade, hindi rin alam ang magiging value nun. Depende din sa magiging selection talaga ng Lakers sa number 17. Kasi kahit yung Pelicans, wala ring nakitang gustong makipag-trade para sa number 17 pick dahil nga sa draft class. Si Markkanen expiring contract na, $18 million sa huling taon. Kaya din siya gustong i-trade ng Utah Jazz dahil mataas pa ang value ngayon at eligible na si Markkanen sa 4-year contract extension. Kung makikipag-trade ang Lakers sa Jazz para kay Markkanen, hindi masyadong apektado yung lineup nila base sa contract ng player. Ang pwedeng ipalit doon either si Hachimura or si D'Angelo. Kaso nga lang si D'Lo magiging free agent kung magdi-decline siya. Pero kung gusto niya magpataas pa ng presyo, tanggapin muna ni D'Lo yung player option at saka masama sa trade. Sasamahan din naman kasi ng multiple first round at second round pick. Tinulungan din naman ng Jazz yung Lakers noong 2023 pero base sa report ang hinihingi pa rin ng Utah Jazz na package ay pang superstar gaya ng 4 or 5 first round pick para kay Markkanen. Na malabong ibigay ng Lakers yun dahil injury prone na rin si Markkanen. Sa 7 season niya sa NBA 3 beses pa lang siyang nakalaro ng 60 plus game, pahirapan pa yung dalawa dun. So hindi kasi maiwasan to sa Lakers na laging superstar yung mahabulin. Inuulit lang nila yung nangyari na Big 3 experiment. Pero natuto na kasi si Rob Pelinka last season pa. Kahit yung iba mga teams na mayroong Big 3 na may malalaking kontrata, nahihirapan na rin makausad ngayon. Iba na ang playing field. Mula nang lumaki ang mga kontrata ng player at nabago yung CBA. Tulad ng Celtics, meron pa rin silang 3 stars. Si Brown na si Tatum galing sa draft nila. Si Porzingis galing sa trade. Kasama pa si Holiday, pang-4 pala yun. Pero nakuha talaga ng Boston isang 2-way star player, si Derek White. Kung isasama si Holiday, 2 star player sa depensa ang meron ng Celtics. Matatag mo ding role player. Ang Knicks naman nakakuha ng isang role player na naging malaking impact sa kanila, si Josh Hart. Babad pa sa laro. Ang Dallas ganun din, nakakuha ng 2 role player na malaking impact sa kanilang playoff run, si Gafford at si Washington. Sinabi din ng LA Times na hindi nagagana ngayon ng star-studded lineup na mostly 2 star at deep supporting cast. Miami Heat ganun din ang setup, 2 star pero deep rotation. Ang Bucks meron Dame at Giannis, kasama si Middleton, 3 star pero deep rotation pa rin doon ang Milwaukee dahil kay Tito Bobby at kay Brook Lopez, kasama pa ang ibang role player. Ang setup kasi ng Lakers, 2 star player. Kung idadagdag mo si Markkanen, flexible kasi ang kontrata niya. Ang hindi flexible doon yung hinihingi na kapalit niya, expiring contract pa. Pero pwede naman papirmahin ng extension si Markkanen after ng trade. Sinabi na rin ni Rob Pelinka na hindi sila kukuha ng another star player. Magpapalakas sila ng supporting role. All-star si Markkanen pero yung kontrata niya hindi katulad ng ibang all-star na malaki talaga at malaki din ang kakainin sa cap space. Halos katulad lang din siya ng kay Aaron Gordon dati na flexible yung kontrata para sa trade. Walang papakawala na recent player dahil mababa yung kontrata pero yung future player ang tatamaan naman dun.